Ikaw ha si Chen, ginulo mo ang direktor, sinisante ka. Umalis ka na at dalhin ang gamit mo. Nag-aral ako ng gamot sa loob ng 8 taon. Dahil lang nahuli ko ang direktor at ang head nurse na nag-iibigan sa silid ng pasyente. At sinisante ako. Hindi pa nga ako nakarecover ng tuition fee. Walang kwentang kursong ito. Nasaan ako? Sus, na time travel ako. Nadala ako sa parallel universe, sa katawan ng isang tao na si Chen din ang pangalan at nag-aaral din ng medisina. Binabati kita, host, sa iyong muling pagsilang. Simula ngayon, magbubuklod ang sistema sa host. Sistema? Oo. Nagising pala ang sistema sa akin. Hoy, sistema, huwag ka munang magmadali sa pagbuklod. Sabihin mo muna sa akin anong mga function mo. Ang sistemang ito ay sistema ng banal na doktor. Makukuha ng host ang kakayahang maging banal na doktor. Mayroon itong scanning function. Kapag ang host ay nagamot ng isang tao at gumaling siya, makakakuha ka ng puntos. Ang puntos ay pwedeng gamitin sa pag-ikot sa tindahan. Makakakuha ng iba't ibang kasanayan at gamit. Maganda itong sistema. Hindi lang ako magiging dalubhasa sa medisina. Makakakuha rin ako ng mga kasanayan. Matagumpay na nabuklod ang sistema. Ang unang puntos para sa pag-ikot ay kailangan ng 1,000 puntos. Sana ay matapos ito ng host sa lalong madaling panahon. Walang problema. Sandali. Mukhang ito ay isang maliit na klinika. Karaniwan, walang masyadong pumupunta rito para magpatingin. Kailan kaya ako makakaipon ng sapat na puntos? Meron na. Pwede. Hindi ko inaasahan na ang dati kong sarili ay isang travel vlogger pala, ang daming followers. Tamang-tama para gamitin sa online consultation. Oy, hindi ba ito ang account ni Chen Chen? Si Chen Chen ay nagpalit na ng trabaho bilang doktor? Puft, medical genius? Chen Chen, kailan ka naging ganyan kagaling? Hindi ba si Chen Chen ay travel vlogger? Mga kaibigan, ako si Chen. Nag-change career na ang streamer. Simula ngayon, ang account na ito gagamitin para sa medical education at online consultations. Live na pagpapatingin sa doktor, anong antas ka na ngayon? Hindi nagmamayabang, hindi nagda-downplay. Ang aking antas ngayon, kumpara sa chief ng department sa isang malaking ospital, mas mahusay pa. Narinig ko ba ng tama? Ang laki ng sinasabi ng streamer. Si Bea Aquino ba ang nagbigay sa'yo ng tapang? Umalis na kayo, umalis na. Mukhang naghahanap lang ng atensyon ang mga kabataan ngayon. Kahit ano sasabihin para sumikat. Huwag kayong umalis mga kaibigan. Totoo, hindi ko kayo niloloko. Kung ayaw ninyo maniwala, maaari tayong mag-connect. Tiyak na mahahanap ko ang dahilan ng sakit ninyo. Walang interesante. Online consultation. Malamang isa na naman itong manloloko. Ang aking dibdib, bakit biglang sumasakit? Ang aking antas ngayon, kumpara sa chief ng department sa isang malaking ospital, mas mahusay pa. Sana ang streamer na ito ay talagang marunong mag-diagnose. Salamat kay Bebang sa pagpapaulan ng shades. Saan ang inyong nararamdaman na hindi maganda? Tutulungan ko kayong tingnan. Wow. Ang katawan, ang mukha, akala ko'y unang pasyenteng nakakonek, isang napakagandang babae pala. Huwag kang matakot sis kung lokohin ka ng streamer na ito mga kapatid, tulungan namin kayo. Doktor, magandang araw. Bigla akong nanakit ang dibdib, parang sinasaksak ng kutsilyo. Ang sakit. Pananakit ng dibdib, baka naman nakahiga ka ng nakadapa. Masakit ang dibdib. Tingnan ko. Natukoy ang pasyenteng si Bebang kwalipikado para sa diagnosis ng sistema. Maaaring iskan ang buong katawan ni Bebang. Sige, iskan. Wow, ang ganda ng katawan ng babaeng ito ay naging
Ate, nagpa-implants ka ba? Implant? Anong implant? Streamer, wag mo akong basta-basta siraan. Marunong ang streamer sa epekto, ang tindi ng galaw na ito. Bebang, wag kang matakot. Puro kalokohan lang itong streamer. Ano bang sinasabi mo? Doktor, paano mo nalaman kaya may problema nga sa implant? Sanang implant, kwento mo ng detalyado. Ate, malamang dahil sa matinding ehersisyo, nalipat ang implant. Makinig ka sa akin. Gamitin ang kamay para ilipat ang implant hanggang sa mawala ang sakit. Sige, subukan ko. Ang galing mo, streamer. Mata ng Diyos, nakikita mo kahit nasa screen lang. Ayos na talaga, salamat doktor. Ding, binabati kita sa pag-diagnose ng pasyente gantimpala. 200 puntos. Oh yeah, ang bilis, 200 puntos na. Susunod na. Doktor, Wow. Ang liblib na klinika. Nakatagpo ako ng magandang babae na pumunta sa klinika. doktor, nahihilo ako at sumasakit ang ulo ko. Patingin mo naman sa akin. Pwede tarating ng kita. Ang swerte ng doktor. Kakaisa ko lang ng magandang pasyente sa video call at may isa pa. Doktor, anong nangyayari sa akin? Bigla ka bang nahilo? Oh, magdadrive ako pa uwi. Bago pa lang ako nakasakay, ganito na. Kakaiba yan. Karaniwan ang mga taong nasusuka sa biyahe. Nakaupo sa likod o sa tabi ng driver. May nakain ka ba? May nainom ka? Bago sumakay, uminom ako ng kape sa cafe. Kape. Ang kape ay pampagising. Paano naman makakapagpahilo? Iskan mo ba si Suching iskan? Ganun pala. May date ka ba? In-order ng ka-date mo ang kape. Doktor, alam mo yon? Ang sintomas mo ngayon ay dahil may naglagay ng gamot sa inumin mo at bukod sa pagkahilo, mainit din ang buong katawan mo. Tama ba ako? Oo. Doktor, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Sige, tutulungan kita ngayon. Doktor, anong ginagawa mo? 3, 2. 1. May nangyayari, may gagawin na naman ng streamer. Gusto ko ring maging doktor. Ito ba ang pwede kong panoorin online? Mas gumaganda na ang pakiramdam ko, doktor. Ang galing mo talaga. Ang maliliit na sakit na ito para sa akin napakadali lang. Ito ay cheque para sa 100,000 piso. Salamat sa pagligtas mo sa akin. 10. 100,000. Babae. Ang generous mo naman. Maliit na pera lang yan. Wala yan sa akin. Maraming salamat, doktor. Ikaw, lift off. Libre lang. Magbabahagi ng kaalamang medical sa inyo. Sige, hindi na kita istorbohin. Sino ba yung nagsabi dati? Ang mang-engganyo ng medisina ay isang sumpa. Mag-iba ako ng trabaho. Mag-iba ako ng trabaho. Matagumpay na na-diagnose ng host ang babae. Nakakuha ng 300 puntos, umabot na sa 500 puntos ang total. Oh yeah. 500 na lang. Pwede na akong mag-raffle. Mga netizens, sino pa sa inyo ang may sakit? Huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Gagawan ko ng paraan ng lahat. Uy! Kakagaling ko lang kay Jiao Shen ng Grupo Reyes. Naglakas loob siyang lagyan ako ng droga. Mangalap ka agad ng ebidensya. Sa pagkakataong ito, hindi siya makakatakas. Tatay, anong nangyari sa'yo? Tatay, anong nangyari sa'yo? Ako, huminga. Hirap akong huminga. Tatay, kapit lang. Tatawag ako ng ambulansya para iligtas ka.
Uy, kumusta? Si tatay, hirap huminga. Bilisan niyong pumunta para iligtas siya. Paumanhin po, ma'am. Mga 30 minuto pa bago magkaroon ng available na sasakyan. 30 minuto. Pagkatapos ng 30 minuto, hindi nakakayanin ng tatay ko. Ma'am, pagkatapos ng kalahating oras, darating na ang ambulansya. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ikaw, nagli-livestream ka. Kailangan kong magtiwala sa doktor na yon. Mga manonood, kung gusto mong kumonsulta sa host, mag-donate hanggang maging number 1 tapos makakausap mo ako. Grabe, isang malaking racket. Ang viewer na Chingtian ay napakabuti. Ano ang nararamdaman mong sakit? Ate, ikaw na naman. Doktor, ang tatay ko ngayon, hindi siya makahinga. Ate, huwag kang mag-alala. Tingnan ko muna ang kalagayan ni tatay. Tay, magaling ang doktor na ito. Nagli-livestream siya ngayon. Patingnan mo siya sa kanya. Pag-uwi mo, ganyan na ba si tatay? Oo, ang tatay ko dati hindi pa nagkaganito. Ano bang nangyari sa kanya? Malaki ang pangangatawan ni tatay. Paano siya biglang nahirapang huminga? Hindi makahinga. Hindi ba dapat ilagay ang kamay sa leeg? Baka naman, system scan ko si tatay. Sige. Matagumpay ang scan. Host, tingnan mo. Miss, may sakit ba sa puso ang tito? Paano mo nalaman? Pero, hindi ba siya nahihirapang huminga? Anong kinalaman ng sakit sa puso? Na heart attack ang tito. Kaya nahihirapang huminga. Ngayon, gawin mo ang sinasabi ko. Pisilin ang parte sa ilalim ng ilong ng tito gamit ang kaliwang kamay. Gawin ang CPR sa tito gamit ang kanang kamay. Sige. Mas malakas pa. Sige, subukan ko. Walang ganong lakas ang babae. Sabihin mo sa akin ang lugar. Pupunta ako para gawin ang CPR sa tito, mga viewers. Mahalaga ang magligtas ng buhay. Ang biro, mamaya na. Miss, ang bilis ng pagpindot mo. Mas mabilis pa. Okay. Tay, okay ka na, natakot ako. Ching-ching. Itong doktor ang galing. Ang streamer kahit malayo iniligtas ang tatay ng maganda, ang galing. Miss, iniligtas niya ang tatay mo. Magpakasal ka na sa kanya. Mga viewers, huwag kayong magsalita ng kung ano-ano, doktor ako. Malaking gawaing magligtas ng buhay. Salamat, doktor. Magbibigay agad ako ng reward. Ibigay ang reward. Grabe. Salamat, maganda. Sa 99 na malaking racket, sana malusog ang tatay ng magandang babae. Sana lahat ay maging maayos. Salamat, doktor. Bibisita ako sa inyo isang araw. Mauna na kayo. Ang galing ng doktor na ito. Kung wala ang kanyang diagnosis, ang tatay mo, ang buhay ko, malamang mawawala na. Tatay, wala ka bang pildoras para sa puso? Bakit ka na heart attack? Ewan ko. Kaninang umaga, noong uminom ako ng pildoras para sa puso, parang iba ang lasa. Tingnan ko. Ito. May nagpalit ng pildoras para sa puso mo. Ano? Sino ang matapang? Pumasok sa bahay natin para saktan ako? Suching, kung hindi ka sumunod sa akin, huwag kang magalit kung maging masama ako. Ikaw, magpaalam ka na lang sa tatay mo. Mr. Zhao, Kumusta? Ang tatay ng babaeng iyon, patay na ba? Ang tatay ni Suching, si Mark de la Cruz, nabuhay muli. Ano? May isang online na doktor nag-livestream at iniligtas si Mark de la Cruz. Siya yon. Puta, sinira ang plano ko. Na-investigate ko na, ang pangalan niya ay Si Chen. Nagtatrabaho siya sa isang malayong klinika. Tara, patayin natin siya. Sistema. Sa pagkakataong ito, nag-connect ako para magligtas ng tao. Ilang puntos ang nakuha ko. Host, sa paggagamot na ito nakakuha ako ng 500 puntos. Kasalukuyang naipon na puntos, 1,000.
Pwede nang mag-drawing ng una. Tanong ko lang, gusto mo bang mag-drawing? Siyempre gusto ko. Sandali lang. Mga kaibigan, pagod ako ngayon. Mag-o-off muna ako. Kung may masama ang pakiramdam, mangyaring sa susunod kong pag-ere, magpadala ng regalo sa tamang oras. Paalam. Sige, sistema. Ngayon pwedeng simulan ng drawing. Sige, sisimulan na ang drawing. Hehe, tingnan ko. Ano ang mga premyo? Binabati kita, host, nakuha mo ang skill na pagpindot ng pressure points. Mula ngayon, malalaman ng host ang mga lihim ng iba't ibang pressure points sa katawan ng tao. Pagpindot ng pressure points. Talaga, sistema? Ang skill na nakuha ko ay may kinalaman pa sa medisina? Ibig sabihin lang, kailangan pang i-improve ang swerte ng host. Puntos na kailangan para sa susunod na drawing, 1,500 puntos. Patuloy lang sa pagsisikap, host. Sistemang hayop, niloloko mo ako. Bahala na. Maaga pa naman ngayon. Lumabas at kumain ng masarap. Sinong tinatawag na si Chen? Lumabas ka. Ako. May masama ba ang pakiramdam ninyo? Tingnan ko, siguradong gagaling kayo. Sabihin mo sasaktan kita ngayon. Kaya mo bang pagalingin ang sarili mo? Hindi naman. Itong mga tao ay pumunta para mang-istorbo. Sa alaala ng orihinal na may-ari, wala naman akong kaaway. Kuya, nagbibiro ka lang. Doktor lang ako, hindi naman kita inaway. Bakit mo ako sasaktan? Pinagaling mo ang taong gusto kong patayin kaya inaway mo ako. Naiintindihan mo ba? Sabi niya, yan ba yung babaeng may peking suso? Kuya, tayong lahat ay mababait. Kapag may nangangailangan ako bilang doktor, dapat ko bang iligtas? Tama ba? At saka yung babaeng sinabi mo napakaganda at ang ganda ng katawan. Na-dislocate ang peking suso niya, sobrang sakit ng dibdib niya, hindi ko kinaya. Anong kalokohan iyan? Bata, huwag kang magpanggap sa harap ng amo ko. Iniligtas mo ang matanda sa pamilya. So ibig sabihin, inaway mo ang amo ko. Naintindihan mo ba? Si Chio pala ang tinutukoy nyo, hirap siyang huminga. Ako bilang maliit na doktor. Tungkulin kong magligtas ng buhay. Hindi ko siya pwedeng hayaan. Ngayon, mas mag-alala ka sa sarili mo. Live stream ni Dr. Chen. Hindi ba siya nag-offline? Bata, huwag kang magpanggap sa harap ng amo ko. Iniligtas mo ang matandang iyon sa pamilya. So ibig sabihin, inaway mo ang amo ko. Naiintindihan mo ba? Ano, ang taong nanakit sa tatay ko ay talagang si Zhao Shen na hayop. Lumuhod ka ngayon din at magbaw ng 10 beses. Sasaktan ni Zhao Shen si Dr. Chen. Hindi pwede. Kailangan ko siyang tulungan. Mga kuya, doktor ako. Kung sinira ninyo ako, paano ako makakapagpagamot sa iba? Mga sir, malaki ang inyong puso. Patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Hoy, walang hiya ka. Makikipagtawad ka pa sa amo ko? Gusto mo bang hampasin? Sandali. Gusto mong patawarin kita? Pwede naman. Lumuhod ka ngayon din sa harap ko. Ihampas mo ang noo mo ng 10 beses. Kung gagawin mo yon, patatawarin kita. Lumuhod ka. Ang galing ng programang ito, host, huwag kang luluhod. Ang tuhod ng isang lalaki ay may ginto. Sa ganitong sitwasyon, host, mahalaga ang buhay mo. Mabilis, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa amo ko. Lumuhod ka. Papaluhurin mo ako, imposible. Ano ang sinabi mo? Ang tuhod ng isang lalaki ay may ginto, lalo na bilang isang doktor. Normal lang na magpagamot ng tao. Walang dahilan kayong pumunta at mang-away. Labag sa batas yon. Kinakausap mo ako tungkol sa batas? Sasabihin ko sa iyo, ako ang presidente ng Grupo Reyes ng Lungsod ng Silangan, Zhao Shen. Sa Lungsod ng Silangan, kahit sa ilalim o itaas ng mundo, lahat ay dapat magbigay galang sa akin. Kung magwala ako, ang buong lungsod ng Silangan ay dadaloy ang dugo. Host, lumuhod ka at humingi ng tawad. Oh, mahalaga ang buhay. Sir, mas mabuti pang mamatay kaysa mapahiya. Kung ganun, mamatay ka. Sige, atake! Walang kwenta. Huwag kang tumayo dyan, wakasan na siya. PB boss. Ako, parang hindi na ako makagalaw. Ito? Ano? Ito ang pressure point ibinigay sa akin ng system, ang skill na point strike. Natutunan ko yata ang sunflower point strike. Kayo tatlo, sabay-sabay kayo. Patayin siya.
Dahil may point strike skill na ako, matatakot ba ako sa inyo? Maging pangit. Ulap. Lumuhod. Ano ba? Hindi ko inaasahan na si Chen ay napakalakas pala sa martial arts. Ang dami ninyo, hindi ninyo kayang talunin ng isang streamer. Talagang walang kwenta. Mas mabuting ako na lang. Ang maging alalay mo, isang suntok ko lang, makakapatay ako ng langaw. Walang kwenta, mga walang kwenta. Isang grupo, hindi ninyo siya kayang talunin. Hindi sila walang kwenta, kayo lang ang malas. At na-encounter ninyo ang astig kong ito. Itong doktor, hindi lang marunong magpagaling ng may sakit, kundi marunong din makipagkaibigan sa pamamagitan ng martial arts. Anong gusto mong gawin? Huwag kang matakot. Sa tingin ko lang, Yang mukha mong mapagmataas ay napakapangit. sinasabi ko sa iyo, ako ang presidente ng Grupo Reyes. Kung gagalitin mo ako, tinitiyak ko, gagawin kitang hindi na makakalabas, hindi na makakakilos. Ang mga salitang iyan, dapat mong sabihin ng nakangiti. Ikaw, Tiyak kong gagawin kitang magsisisi ka sa ginawa mo. Lumayas, layas. Umalis ka na agad sa klinika ko. Kung hindi hintayin mo ako, lumayas na kayong lahat. walang kwenta. Kailan mo binuksan ang live stream? Dr. Chen, okay ka lang? Uy, Miss De La Cruz. Dr. Chen, ayos ka lang ba? Oy, Miss De La Cruz. Bakit ka nandito? Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Hindi, kanina ko lang pinanood ang live stream mo. Ang mga tao ng Grupo Reyes ay ginugulo ka na naman. Nasaan sila? Pinalayas ko sila. Pinalayas mo sila? Siyempre, sinasabi ko sa'yo, huwag mong maliitin ang doktor na ito. Kapag nagsuot ako ng puting damit, nakapagliligtas ako ng buhay. Kapag hinubad ko, kaya kong makipag-away gamit ang walang laman na kamay. Yung si Zhao Shen, sa harap ko, napakadaling talunin. Hindi ko inaasahan na si Dr. Chen ay napakalakas mo pala. Talaga? Pero, ang Grupo Reyes ay matibay ang pundasyon sa lungsod ng Silangan at mapaghiganti. Nagalit ka sa kanila, may daan-daang paraan sila para maghiganti sa'yo. Ito ang aking business card. Kung ikaw ay nasa panganib, maaari mo akong kontakin. Presidente ng Grupo De La Cruz. Babae kang presidente pala, kangahanga. Ang aming Grupo De La Cruz, kahit hindi kasing lakas ng Grupo Reyes, sa lungsod ng Silangan, hindi basta-basta masisira. Sige na, ako isang lalaki, hahayaan kong protektahan ako ng isang babae. Nakakahiya yan. Ako, may sistema akong kasama, hindi ko kailangan ng proteksyon ng iba. Itago mo na lang, baka magamit mo rin. Kung kailangan, kontakin mo ako. Paalam! Hoy. Bahala na, nakilala ko ang isang babaeng presidente. Baka sa hinaharap ay makapagbigay sa akin ng negosyo. Nako, itong naka-white coat, ang galing pala. Tinuro lang ako ng daliri, napatawa ako ng ganito. Reyes. Pasensya na, Mr. Reyes. Nag-imbestiga ako, si Chen ang pangalan niya. Araw-araw siya sa klinik, nagdodoktor, walang background. Kung ganoon, dagdagan natin ng tao, wasakin ang klinik niya. Mr. Reyes, sa ngayon, ang Grupo Reyes ay nakikipag-usap sa International Capital para sa partnership. Ang tatay mo, Chairman Reyes, ay nag-utos sa grupo na huwag gagawa ng gulo. Payo ko magpalamig nito. Ako si Zhao Shen, simula't sapol, araw-araw na paghihiganti, imposibleng magpalamig, hahaha. Mr. Reyes, baka naman pwede nating hanapin ang mga doktor na galing sa magagandang eskwelahan, mga nangungunang doktor para makipag-connect at makipagkompetensya sa kanya. Sa aspeto ng kakayahan, daig siya, kasi siya ay galing sa pangatlong antas na med school. Kapag naramdaman niya na hindi siya kasing husay, magpapadala ako ng trolls para magsampa ng reklamo.
Maganda yan, magpadala ng trolls, i-expose na masamang doktor. Wasakin ang reputasyon niya, mahiya siya, putulin ang kabuhayan niya. Hahaha. Oo. Sarap. Simulan na ang live. Ngayon, pagbubutihin ko para sa 2,000 puntos. Sus. Kakasimula lang ng live, may nagbigay agad ng hot air balloon. Salamat Ginoo. Ginoo, saan ka masakit sa katawan? Tutulungan kita mag-analyze. Magandang araw, Dr. Chen. Hindi ako pumunta para magpatingin. Gino, para saan ka pumunta? Ako si Jiang Shen. Tagalungsod ng Silangan, unang pampublikong ospital, general specialist. Nabalitaan kong nagli-live ka ng pagdiagnose, gusto kitang makalaban. Ano? Makipag-compete sa akin, mag-diagnose ng pasyente. Magaling, hindi ko alam kung si Dr. Chen ay may interes tumanggap ng hamon. Anong nangyayari? Pagpasok ko pa lang, nakita ko na ang doktor na ito ay gustong makipag-compete kay Chen Chen. Ay nako, tingnan ninyo ang profile picture ni Dr. Jiang, Blue V, opisyal na sertipikadong doktor, tunay na eksperto sa general medicine. Unang pampublikong ospital ng lungsod ng Silangan. Ito lang ang nag-iisa sa buong lungsod, Tier 3 na ospital. Bilang isa kang eksperto sa general medicine, makipag-compete sa akin, isang doktor ng maliit na klinika. Hindi ba sobra naman to? Ang mga naunang live replay ni Dr. Chen ay pinanood ko na lahat. Sa aspeto ng pagmamasid, napakagaling mo. May kakaiba kang pagsusuri. Salamat sa puri. Pero bagamat nagbigay ka ng diagnosis sa pasyente, hindi mo sinunod ang normal na proseso ng masusing pagsusuri. Kahit gumaling ang pasyente sa kasalukuyang sakit, magkakaroon din siya ng iba pang karamdaman. Dr. Chen, iminungkahi ko na mag-aral ka ng master's degree para pagbutihin ang iyong kaalaman. Ay nako, sa bawat salita ay pagmamaliit kay Chen Chen. Hamon, talagang hamon. Chen, si Dr. Jiang na ito ay hinahamon ka. Dr. Jiang, ang ibig mong sabihin ay hindi mo gusto ang aking kakayahan sa medisina? Tama, nagtataka ako. Ikaw, isang doktor ng maliit na klinika, saan ka nakakuha ng lakas ng loob mag-diagnose ng pasyente online? Kaya gusto mong subukan ang aking kakayahan? Tama, ngunit huwag kang mag-alala. Kung ang iyong antas ay makakuha ng aking pagkilala, ibibigay ko ang isang buwan kong sweldo na i-convert sa mga regalo at ibibigay sa iyo. Ang laki ng sinasabi mo. Chen, huwag kang duwag, laban mo siya. Chen, go! Kami ay nasa screen na susuporta sa iyo. Sige. Makipag-compete sa isang Tier 3 na ospital, head ng general medicine? Yan ang gusto ko. Hindi ko inaasahan na ang unang pasyente ay dumating ng napakabilis. Dr. Chen, tingnan natin kung sino ang may mas mahusay na kakayahan. Mas malakas ba? Ay nako, may kakaibang itsura. Babae pa ito. Ay siya mate, babae pa. Ay. Magandang araw mga doktor. Nagkataon lang na nakita ko kayong naglalaban sa Galing Medical, kaya napagpasyahan kong magtanong. Magandang araw, Ginang. Saan po kayo may sakit? Dr. Jiang, napaka-aktibo mo talaga. Bilang isang doktor, kapag may pasyenteng humihingi ng tulong, natural na dapat itanong ang kalagayan. Ito ay bilang isang doktor na pangunahing alituntunin. Kakaiba. Si Cheng at Jiang Shen kakapagkasunduan lang na maglaban? Bakit ang bilis may dumating na pasyente? Mia, ang tinutukoy mo na ito si Dr. Jiang ay magaling. Sa kanyang presensya, napagtagumpayan na si Cheng. Itong Siyamate ako rin ang nag-ayos nito. Siguradong makikipagtulungan kay Dr. Jiang para kay si Cheng sa harap ng manonood mapahiya ng husto. Sige, ngayon gusto kong makita itong walang kwenta kung paano siya mapapahiya sa publiko. Dr. Jiang, noong mga nakaraang araw kasama ng aking mga kaibigan, nagbakasyon sa bundok ng ilang araw. Pagkatapos bumalik, nasusuka at hindi makatulog, nanginginig ang buong katawan. Ito ang diagnosis report ko mula sa ospital kahapon. Tingnan mo. Ginang, ayon sa report, ang komposisyon ng dugo ay nagpapakita na tiyak na marami kayong stress sa araw-araw. Sobrang paninigarilyo, tama ba? Nako, Dr. Jiang, nahulaan mo ito.
Ang dahilan kung bakit kayo pumili magbakasyon sa bundok ay para mag-relax at makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit hindi inaasahan ang withdrawal symptoms, kaya nangyari ang mga sinabi mong sintomas. Paano ito gagamutin? Kailangan mo lang unti-unting huminto sa paninigarilyo at uminom ng mga suplementong pangkaisipan. Mga kalahating buwan gagaling ka na. Talaga? Karapat-dapat na eksperto. Susunod ako sa iyo. Karapat-dapat sa nangungunang ospital na eksperto sa lahat. May basihan ng diagnosis, napakaakma ng pagsusuri. Sige, itong eksperto napaka-profesional. Tiyak na hindi matatalo ni Chen. Kakaiba, noong nagsimula ang koneksyon, nakita ko na itong siyamate na nanginginig ang talukap ng mata. Parang may laman sa talukap. System, i-scan mo para sa akin. Walang problema. Tama, hindi nagkamali. Dahil ang sanhi ng sakit ng ginang ay natukoy na, kaya ang susunod na pasyente ay pwedeng kumonekta na. Sandali lang. Dr. Chen, na-diagnose ko na ang sanhi ng sakit ng babaeng ito at ginawa ko ang diagnosis. Gusto mo bang magdagdag? Hindi ako magdadagdag. Gusto kong baguhin ang lahat ng diagnosis mo. Ano ang sinabi mo? Naku, ang tapang ng host. Mga kaibigan, bago ako dito, hindi ba ako nagkakamali? Ibabaliktad ng host ang diagnosis ng top-tier hospital ng eksperto sa general medicine. Binata, huwag kang maghanap ng atensyon. Ang eksperto mula sa top-tier hospital, magkakamali ba sa diagnosis? Dr. Chen, babaguhin mo ang lahat ng aking diagnosis? Medyo mayabang ka ba? Bilang isang doktor, ang aktibong pagturo ng maling diagnosis ng kapwa-doktor ay isa ring pangunahing alituntunin ng isang doktor. Sige. Kung ganoon, hayaan ni Dr. Chen na sabihin sa atin kung ano ang sanhi ng sakit ng babaeng ito. Ate, sabi mo kasama ka ng mga kaibigan mo na naga-out of town sa bundok ng ilang araw at nung bumalik ganito ka na, di ba? O ano naman? Nung nasa bundok kayo, nakasalamuha mo ba ang tubig? Sabihin mo na. Nakalanghap ka ng tubig sa ilog kaya pumasok ang mga mikrobyo sa katawan mo na naging parasite. Kalokohan, ilang lagok ng tubig sa ilog ang makakapag-parasite sa akin? Naghahanap ka lang ng atensyon. Dr. Chen, huwag kang gumawa ng mga bagay na nakakatakot. Ang diagnosis ko sa kanya ay base sa kanyang blood report. Bilang isang doktor, ang kwento ng pasyente ay hindi maaring maging basihan ng diagnosis. Kaya, mali ang diagnosis mo. Ikaw, Ate, maghanap ka ng asin, i-dissolve sa maligamgam na tubig para maging tubig alat tapos gamitin mo pang hugas ng mata. Bakit ako maniniwala sa'yo? Kung hindi ka maniwala sa akin, sa ilang araw magkakaroon ka ng seizure at lalaway. Seizure? Pumasok sa utak? Kailangan ng operasyon para alisin ang parasite. Ito... Sasabihin ko ang huling bagay, maghanda ka na ng tubig alat. Sige, subukan ko. Dr. Chen, pinapalala mo ang kalagayan ng pasyente. Sa paggamot, maraming paraan ng pag-diagnose ang kailangan para maging responsable sa pasyente. Nakuha ko na ang tubig alat. Gawin mo ang sinabi ko, hugasan ng mata. Hayaan mong pumasok ang tubig alat sa mata mo. Hop, naghahanap ng atensyon. Parasite? Talagang parasite. Dr. Jiang, nakita mo na ba? Itong dalaga dahil sa parasite na pumasok sa katawan, kaya ka nasusuka at hindi makatulog, nanginginig ang buong katawan. Buti na lang wala pa ang parasite na pumasok sa utak mo kung hindi baka ma-seizure ka at maglaway. Talaga namang si Chen Chen na unahan mong hanapin para sa dalaga ang dahilan ng sakit kung hindi maghihirap ang dalaga. Salamat Dr. Chen sa pagtulong sa akin na mahanap ang parasite sa katawan. Walang anuman. Ngayon, makinig ka sa akin, pumunta ka agad sa ospital para magpa-CT. Tingnan kung may itlog ng parasite. Sige Dr. Chen, salamat sa paalala. Imposible ito. Ako, bilang eksperto sa tertiary hospital, eksperto sa lahat ng sakit, ay hindi nakita ang parasite. Ikaw, isang doktor ng maliit na klinika, ay nahanap mo ng napakadali ang parasite. Dr. Jiang, huwag mong dahil sa maganda ang pinanggalingan mo ay hamakin ng mga tradisyonal na manggagamot, doktor. Madali kang mapahiya. Si Chen Chen ay laging makulit tulad ng dati. Pero sa kompetisyong ito, siguradong panalo si Chen Chen. Dr. Jiang, bilisan mong magpadala ng regalo kay Chen Chen, gusto ng rocketry.
Dr. Jiang, nakita mo ba ang mga komento pinapasabi ng audience na magpadala ka ng regalo? Bakit ako magbibigay sa'yo? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo bago ang kompetisyon? Kung ang aking kakayahan ay makakuha ng iyong pagkilala, ibibigay mo ang iyong isang buwang sahod bilang regalo ipapadala sa akin. Ako? Bilis, magpadala na. Gusto kong malaman magkano ang sahod ng eksperto sa tertiary hospital. Ako rin ay curious, bilis, magpadala na. Nahanap ko na para sa dalaga ang dahilan ng sakit. Dr. Jiang, hindi mo pa ba ako kinikilala? O sadyang, Dr. Jiang, babaliin mo ang iyong pangako? Sige, maghintay ka. Wow, dumating na talaga ang rocket train. Nako, totoo na ang rocket train. Hindi ko inaasahan. Ang doktor mula sa unang pampublikong ospital ng lungsod ng Silangan, ang ganda pala ng kita. Parang nararamdaman ko ang puso ni Dr. Jiang na dumudugo. Hahaha, 21, 22, 25. Nasend ko na sa'yo. Tigilan mo na ang daldal. Ay, Bakit nag-offline si Dr. Jiang? Hindi ko pa siya na-thank. Mia Romero, ito ba ang hinahanap mo? Anong top-tier hospital? All-around specialist, mas masahol pa sa doktor ng maliit na klinika. Paumanhin po, Mr. Reyes. Ako ang nagkamali ng pasya. At yung Siyamate, ano ba yan? Pinakiusapan natin siyang umarte. Sino ba naman mag-aakalang si Sichen ang magpapanggap? Walang kwenta, puro walang kwenta. Ang ingay-ingay, ano ito? Tatay, bakit kayo nandito? Ang Grupo Reyes namin ay makikipag-usap sa international capital para sa partnership. Kailangan namin ng exposure, kaya maghahanda ako ng ilang malalaking kumperensya ng sabay-sabay. Kasalukuyang kulang kami ng tao. Anong komperensya? Tatay, bigyan niyo ako ng isa. Sisiguraduhin kong magiging maayos. Mabuti naman at may konsensya ka pa. Bukas ay maghahanda muna ako ng isang medical symposium. Imbitahan ang mga top medical experts para sa academic exchange. Ikaw ang mag-aasikaso nito. Huwag mo akong biguin. Huwag kayong mag-alala, tatay. Iboto niyo sa akin 100% sigurado. Tatay, ingat po kayo. Medical convention. Kung dito sa lugar na puno ng medical experts, mapahiya ang walang kwentang yun, ay hindi maaaring hindi maging magandang pagkakataon para maghiganti. Mr. Reyes, ibig niyong sabihin? Sa mga hindi pa nagfa-follow sa streamer, pindutin ang follow sa kaliwang sulok sa itaas. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Sa susunod muli. Ang pagod ko. Akala ko makikipag-compete ako sa eksperto mula sa tertiary hospital at matatalo ako. Hey, sobrang kinabahan ako. Natukoy ang host, nag-diagnose ng isang pasyente, nakakuha ng 800 puntos na reward. 800 puntos. Malayo pa sa target ko, kulang pa ng 1,200. Nakakapagod magpagamot ng tao. Ano ito? Pagpupulong ng palitan ng kaalamang medikal ng lungsod ng Silangan. Inaanyayahan ang mga eksperto sa medisina sa buong bansa na dumalo sa pulong upang magbahagi ng kaalamang medikal. Ay, inimbita ako. Baka natuklasan nila na sa aking livestream, tinalo ko ang eksperto mula sa tertiary hospital sa lahat ng espesyalidad. Siyempre, pupunta ako. Dr. Chen, ang laban ninyo ni Dr. Jiang, napanood ko, mas magaling kayo. Salamat sa papuri, Miss Su. Patuloy kong pagbubutihin. Gusto niyo bang mag-dinner tayo? Hindi na. Katatanggap ko lang ng imbitasyon sa pagpupulong ng palitan ng kaalamang medikal ng lungsod ng Silangan. Maghahanda ako para dumalo bukas. Pagpupulong ng palitan ng kaalamang medikal ng lungsod ng Silangan. Ito ba ay pagpupulong na inorganisa ng Grupo Reyes? Pagpupulong ng palitan ng kaalaman? Kakagalit lang ni Dr. Chen kay Jiao Shen, Grupo Reyes. Paano nila siya iimbitahin? Maligayang pagdating sa pagpupulong ng palitan ng kaalamang medikal ng lungsod ng Silangan. Naku. Isang medikal na pagpupulong. Ang dami palang pumunta. Plastic ito.
Anong plastic? Ang mga ito, lahat ito ay inialay para sa medisina. Mga bangkay na inialay para sa medisina. Binata, dapat kang magkaroon ng paggalang. Mga donor ng katawan. Paumanhin, guro. Hindi ko intensyong mga insulto. Hindi ba sinabi na ang mga pumunta ay mga nasa medisina? Mga nangungunang eksperto? Paano nakapasok ang isang mukhang tanga? Ikaw ang mukhang tanga para wala ka ng buhok. Pero ang ganda ng kaganapang ito mag-livestream, makakakuha siguro ng maraming tagahanga. Lakas ng loob mong galitin ako. Ngayon ipapahiya kita sa harap ng mga eksperto sa medisina. Si Chen, ano ang ginagawa mo? Miss Su, nandito ka rin pala. Samantala, maraming tao kaya mag-livestream at makaakit ng tagahanga. Ang organizer ng kaganapang ito ay Grupo Reyes. Hindi ka dapat pumunta. Grupo Reyes. Maligayang pagdating sa lahat ng dumalo pagpupulong ng palitan ng kaalamang medikal ng lungsod ng Silangan. Ngayon, ipapahayag ko ang programa ng kaganapan. Teka muna. Ngayon sa ating medical na pagpupulong, may pumasok na nagli-livestream online na nagpapanggap na doktor para manggulo. Anong manloloko? Pumasok sa isang seryoso at importanteng okasyon para manggulo? Sobra na ito. Sino ang manloloko? Ituro mo para makita ng lahat. Ano ang itsura? Ang manloloko na iyon ay ito, si Chen. Ang manloloko ay si Chen. Hoy, sinong sinasabi mong manloloko? Sa livestream ko marami akong napagaling. Talaga? Nagli-livestream ka para magpagaling? Bata, kapag ang doktor ay nag-aanalisa, titingin, hahawak, tatanong at susuri. Kung may kulang sa kahit isa, maaring mali ang diagnosis. Hindi man ako makahawak, pero ang mata ko ay may scan, nakikita ko ng malinaw ang problema sa katawan ng pasyente. Kasama na ang dugo at pulso. Noong una, hindi ako naniniwala, pero dahil sinabi niya ito, sigurado ako na siya ay isang manloloko. Scan daw? Ngayon, magpa-CT scan, aabutin ng ilang minuto bago lumabas ang resulta. Akala ng batang ito, siya ay isang naglalakad na CT scanner. Anong nangyayari? Ang ating Chen sa medical conference ay minamaliit. Chen, lumaban ka. Suportahan natin si Chen. Mga kaibigan, ako si Suching ng Grupo de la Cruz. Mapapatunayan ko na si Chen ay hindi manloloko. Miss Su, naloko ka ba niya? Bakit mo siya pinagtatanggol? Baka naman napuwa ka? Anong PUA? Ikaw kaya ang na-PUA. Bata, makipag-usap ka ng maayos sa asawa ko. Sabihin ko sa'yo, ako si Pedro Villanueva. Ito ang asawa ko, si Ana Mendoza. Kaming dalawa ay modelong mag-asawa sa larangan ng medisina. Sa mundo ng medisina, may mahalagang posisyon kami. Ngayon, ininsulto mo ang asawa ko. Ibig sabihin, ininsulto mo ang buong medisina. Narinig mo ba si Chen? Nasaktan mo ang buong medisina, hintayin mo ang batikos. Modelong mag-asawa? Pero bakit parang sila ay nagkukunwari lang? System, iscan mo. Ay sus. Palaking iskandalo. Bata, humingi ka ng tawad sa asawa ko. Kung hindi, sa aking katanyagan, kaya kong ipabatid sa buong medisina na tuligsain ka. Mr. Villanueva, sa tingin ko, ikaw muna ang dapat humingi ng tawad sa asawa mo. Sa tingin ko, ikaw muna humingi ka ng tawad sa asawa mo. Kung hindi pag-uwi mo mamayang gabi, siguradong mapapaluhod ka sa asawa mo. Bata, anong sinasabi mo? Pinoprotektahan ako ng asawa ko. Bakit siya hihingi ng tawad sa akin? Jengilu, ang iyong asawa ay gumagawa ng ganyan, pinipili mong baliwalain. Nagpapanggap kang hindi alam. O dapat bang sabihin na mapagbigay ka? O kaya ikaw naman ay hindi malinaw sa labas. Nagkanya-kanya kayong mag-asawa. Anong ibig sabihin, Chen? Sabihin mo na may malaking chismis ba? Aba, Chen, ang galing mo talaga. Mula nang mag-livestream ka ng konsultasyon, araw-araw mo kaming binibigyan ng sorpresa. Kayo, maghanda ng upuan, maghanda ng merienda, sabay tayong manood ng malaking chismis. Bata, pinagbibintangan mo kami sa publiko, ako at ang asawa ko. Akala mo ba madali kaming apihin? Kung hindi mo ipapaliwanag ngayon, bukas ay papaiin ko sa headline ng dyaryo para lahat ay makaalala ng iyong kasuklam-suklam na mukha. Huwag kayong mag-alala.
Ang medical conference na ito ay inorganisa ng Grupo Reyes Tiyak na sususuportahan ko kayong mag-asawa. Hindi ko papayagan ang sino man na walang dahilang pagbintangan kayo. Sige. Kung ganon, kailangan kong linawin ang sasabihin ko. Kayong mag-asawa ay magkahiwalay na ang loob, malamang na matagal na kayong hindi nagtatalik. Kaya pareho kayong nagkaroon ng iba. At isa sa inyo ay nagkasakit ng sakit sa kama. Ano? Sakit sa kama? Ano? Sakit na venereal? Tama. Tingnan ninyo mabuti ang balat ni G. Pedro. May mga bakas ng pagkakasunog. Pero alam ng mga nakakaalam, yan ay mga bakas ng cryotherapy. Cryotherapy. Dr. Pedro, ikaw? May sakit ka nga. Ay nako, isang doktor nagkasakit ng venereal. Paano nagkaroon ng sakit na iyan? Baka may sakit din ang asawa niya. Parang kulang ang binili kong merienda. Bibili pa ako ng 2 pakete. Bastos ka. Nagsisinungaling ka. Mga walang katotohanan. Tatawag ako ng pulis ngayon. Idedemanda kita sa paninirang puri. Kayong lahat na narito, mga doktor kayo. Makikilala nila yan. Paano masasabing paninirang puri? Pero ang asawa mo ay hindi nahawa. Bakit ikaw lang? Tumigil ka! Tumigil ka! Pwedeng tumigil ako. Pero ang asawa mong matalino, alam na niya. Mahal, pakinggan mo ako. Nahawa ako sa pasyente. Bilang doktor, ang pinakamahalaga ay proteksyon. Kapag nakikipag-ugnayan sa pasyente, siguradong maingat ka. Kaya, maaari kang mahawa sa pinaka-relax mong oras. Kailan ka pinaka-relax? Alam naman ng lahat. Pedro, naglakas loob kang magloko sa likod ko. Nakikipaghalubilo sa iba. Pedro, papatayin kita. Ay nako, ito ba ay live na konsultasyon? Parang detective work ito. Chen, gumawa ka ng ibang account para sa detective work. Tiyak na dadami ang followers mo. Mrs. Lu, huwag mong sobrahan. Kasi niloko mo rin ang asawa mo. Ano? Ano? Ana Mendoza, lihim mo akong niloloko? May iba kang lalaki? Akala ko ba matanda na ito? Pero ganun pala siya kalandi? Chen, sabihin mo sa lahat, paano mo nalaman? Kasinungalingan. Bakit mo ako pinagbibintangan? Magpakita ka ng ebidensya. Kung hindi kita patatayin. Hindi ba sinabi ng asawa mo? Natignan ng pasyente sa pagtingin, paghawak, pagtatanong at pagsusuri. Sa pagtingin ko, mukha kang blooming at makintabang balat. Tiyak na masaya ka sa buhay. Kaya, siguradong may kabit kang binata. Ano? Ana Mendoza, may binata kang kabit. Wala ako, siya ang nagsisinungaling. Anong ginagawa mo? Hi! Binabati kita. Bakit mo ako binabati? Ana, buntis ka kambal pa. Ano? Mahigit 1 taon na hindi ko na hinawakan itong matandang babae? Paano siya mabubuntis? Ang pagtingin at paghawak ginawa ko na, ang pagtatanong at pagsusuri. Kayo dalawa, pagkatapos ng pulong ayusin niyo yan. Ikaw, Ana Mendoza, niloko mo ako? Hindi ba ikaw din ay may iba? At nagkasakit ka pa? Anong yayabang mo? Divorce ngayon na. Diborsyo agad. Sige na. Kayong mag-asawa, huminahon muna kayo. Huwag abalahin ang lahat sa medical na diskusyon. Hindi ko alam kung ang lahat dito ay maaari nang kilalanin ang kakayahan ko sa medisina. Ay, tingin ko kuya kailangan mo ring magpagaling. At itong ate, tulong mo kailangan ng hangin. At saka, ikaw, kanina pa kita nakita. Parang nanghihina ka. Sakto. Kaya ko yung gamutin. Ang galing ni Chen. Chen, gusto mong guluhin ang buong mundo ng medisina, Chen. Mahina ang bato ko, pwedeng mo akong pagalingin? Gusto kong lumakas.
Nasa panganib si Chenchen ngayon. Kailangan mo ba ng bodyguard? Protektahan kita. At saka, Teka. Sa tingin ko, itong binatang ito talagang magaling. May kakayahan. Oo, bata. Ang isang tingin at hawak napakahusay pagpapagamot siguradong walang problema. Bata, ako si Carlo Fernandez. Halika, mag-usap tayo ng maayos. Kung paano gamutin ang panghihina. Dr. C. Magaling. Si Chen, titingnan natin. pagod na pagod ako. Tingnan ko nga ilang followers na dagdag ngayon sa live stream. Nadagdagan ng 13,000 followers. Wow! Ang galing, sa susunod na live stream pwedeng magsimula ng negosyo. Host. Muntik na kitang makalimutan, magsalita ka na. Ilang puntos ang nakuha ko ngayon? Sige, host. Ngayon, matagumpay mong na-diagnose na si Miss Lu ay buntis ng kambal. Nagbigay sa ibang doktor ng paraan ng paggamot sa panghihina at iba pa. Matagumpay na nagamot ang 7 tao, nakakuha ng kabuuang puntos na 2,500. Dagdag pa sa dating 800 puntos. Hindi ba ako pwedeng gumuhit ng 2 beses? Ang premyo na 1,500 puntos. Ang puntos na kailangan sa bawat draw ay tataas. Pero natuklasan na ang host ay makapal ang muka, pero pinapayagan kang gumuhit ng 2 beses. Sistema, sinong sinasabi mong makapal ang muka? Binabati kita, host, sa pagkuha ng paraan ng pagtusok ng karayom ng silangan. Ang paraang ito ay maraming magagandang gamit. Pakitingnan, host, paraan ng pagtusok ng karayom ng silangan ngayon, ang paraan ng paggamit ng ay ililipat sa isipan ng host. Pakitingnan, host. Wow! Ang paraang ito ay hindi lang makapagligtas ng tao, kundi mabubuksan din ang ren at du meridian ko. Kasama ng aking kasanayan sa pagpindot ng pressure points, hindi ba ako magiging walang katulad? Pinapagawa kita sa medical exchange conference. Bakit may sex scandal sa venue? Hindi ko rin inaasahan. Gusto ko lang sana ipahiya ang isang doktor sa klinika. Pero hindi ko inakala na malalantad niya ang mga sikreto ng mga bisita. Walang kwenta. Hindi mo kayang gawin ang simpleng bagay na ito. Kung magretiro ako isang araw, paano ko ipagkakatiwala ang Grupo Reyes na ganito kalaking negosyo sa iyo? Ngayon ang Grupo de la Cruz ay mabilis na umuunlad. Pinapahina nila ang mga ari-arian ng Grupo Reyes. Bilang anak ko, dapat mong pag-isipan kung paano sila pipigilan. Hindi gugulin ng oras sa pag-aaksaya sa kung paano tratuhin ang isang maliit na doktor. Naiintindihan ko, Tay. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiyak na gagawa ako ng paraan para talunin ang Grupo de la Cruz upang ang Grupo Reyes ay manatiling nangunguna sa lungsod ng Silangan bilang nangungunang kumpanya. Sana'y panindigan mo yan. Kung may mangyari pang aberya, ang posisyon ng CEO ay papalitan ko na. Matandang walang kwenta. Papatayin din kita sa bandang huli. Reyes, Ginoong Reyes. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ayon sa aming istasyon, malakas na ulan ang darating sa lungsod ng Silangan. Mangyaring maghanda para sa baha. Baha? Naalala ko, ang Grupo de la Cruz ay nag-aayos ng isang lansangang panlalawigan, di ba? Ginoong Reyes, ang ibig mong sabihin ay... Kung maglalaro, malaki ang dapat. Uy! Ano? Bumagsak ang lansangan? Pare, tiisin mo pa. Darating na ang tulong. Mersu, sa wakas nandito ka na. Anong nangyari? Bakit pumutok ang kalsada? Malakas ang ulan nitong mga nakaraang araw na nalasa ang malalaking bato sa bundok. Nayanig din ang kalsada at nasugatan ang mga manggagawa. Ano? Ilan ang nasugatan sa loob? Nandito na lahat, ilang dosena ang may maliliit na sugat. Mga 7 o 8 ang malubha ang sugat. Para tiisin mo, tatawag na ako ng ambulansya. Ay, dapat ay natawag na. Natawag na ako kanina. Pero ngayon, baha rin sa syudad. Maraming nasugatan. Ang ambulansya ay darating mga ilang oras pa. Ano? Ang sakit. Mr. Su, pakiusap. Iligtas mo ang aking kaibigan. Isipin ko kung ano ang solusyon. Tama.
Sa oras na ito, si Dr. Chen ay tiyak na sa livestream. Malakas ang ulan sa labas. Nagli-livestream ako para iligtas ang mga pasyente. Hi sa inyong lahat. Sino ang may sakit? Huwag mag-atubiling magtanong sa host. Pangako ng host, gagamutin ang lahat ng inyong karamdaman. Ito, hindi ba si Miss Su? Dr. Chen, sa wakas online ka na. Marami kami dito na nangangailangan ng lunas. Pakitingnan mo agad. Miss Su, kumalma ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Ang grupo natin, ang Provincial Road na ginagawa natin ay gumuho. Maraming manggagawa ang malubhang na sugatan. Hindi makarating ang ambulansya. Tulungan mo akong tingnan. Paano natin mapapatatag ang kanilang mga sugat? Sige, itutok mo ang camera sa kanila. Alam ko na. Ang babaeng ito ay masama. Tiyak na makakakonekta siya kay si Chen. Mr. Zhao, sa Provincial Road ng Grupo de la Cruz, nagmanipula kung matuklasan maaari bang... Anong uri ng manipulasyon? Ito ay dahil sa malakas na ulan na nagdulot ng baha na sumira sa kalsada. Ano ang kinalaman namin dyan? Tama ka, Mr. Zhao. Mr. Zhao, hinahanap mo ako? Mr. Yu, natutuwa akong makita ka. Mr. Zhao, ang bait mo naman. Anong kailangan mo? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Alam ko, si Mr. Liu ang namamahala sa Departamento ng Tinig ng Isda live streaming. Oo, ngunit si Mr. Liu tungkol sa live room, ang pangangasiwa ng nilalaman, ay medyo maluwag. Anong ibig mong sabihin, Mr. Zhao? Ang streamer na ito ay si Chen, isang doktor lamang sa isang maliit na klinika sa kanyang live room. Siya ay nagkokonekta sa mga manonood para magpatingin. Ano ang tawag dito? Ito ay tinatawag na pumatay ng pasyente sa pamamagitan ng maling paggamot. Kung ang pasyente, dahil sa pagkonekta sa kanya, ay naantala ang paggamot. Ang inyong plataforma ay mapaparusahan ng mahigpit. Ay, Mr. Zhao, ang aming pangangasiwa sa nilalaman ay talagang maluwag. Salamat sa paalala, Mr. Zhao. Ngayon, makinig ka sa akin, isara mo na ang kanyang live room agad. Huwag mong hayaan na makasakit siya ng mga pasyente. Sige. Uy. Ngayon, agad-agad isara ang kanyang live room. Sige. Dorchen, itong kuya ang pinakamalubha ang sugat. Tulungan mo akong tingnan agad. Itong kuya, mukhang hindi na siya magtatagal. System scan mo siya agad. Nakuha. Babala. Nawala ang target ng scan. Nag-fail ang scan. Anong nangyari? Naban ang live room ko. Anong nangyari? Naban ang live stream ko. Seryoso ba? Kay Miss Su, may mga sugatan na naghihintay sa akin para iligtas. Naban ang live stream? Seryoso ba? Dr. Chen ay nagliligtas ng buhay? Dr. Chen. Dr. Chen. Dr. Chen. Dr. Chen. Dr. Chen, naririnig mo ba ako? Ay, anong nangyari kanina? Pagpasok ko, nakita ko. Naban ang live stream ni Chen Chen. Hindi ba nagliligtas ng buhay si Chen Chen? Gumagawa siya ng mabuti, di ba? Bakit sinabi nilang lumabag si Chen Chen sa patakaran? Buhay ang nakataya. Ang plataforma ay nagpasyang iban ang live stream ni Chen Chen. Nasaan ang hustisya? Magaling, Manager Leo. Ngayon, tingnan natin kung paano siya magli-live stream. Pero Manager Chow, tingnan mo ang komento nila. Maraming tao ang nagtatanggol sa kanila. Sinasabing naantala natin ang pagliligtas nila. Siya ay isang manloloko na nakit siya ng tao. Ang mga manonood sa live stream ay niloko niya. Ganun pala. Suching, kung hindi dahil kay Dr. Chen na nagligtas sa mga manggagawa, ang Grupo de la Cruz ninyo ay mapupunta sa headline ng balita. Kainis, hindi rin gumagana ang back-end, hindi makapag-message, hindi ko makontak si Miss Su. Ang daming sugatan. Tiyak hindi makakarating ang ambulansya. Sino ba ang nag-block ng live stream ko? Kainis, sigurado si Zhao Shen iyon ang gago na iyon ang may gawa. Ayokong mamatay, may anak ako sa bahay. Ang matandang ina ko naghihintay sa akin. Kuya, tiisin mo konti. Mga kaibigan, sino sa inyo ang makontak si Dr. Chen? Emergency na. Sina Chen Chen at Miss Sutiak nag-aalala na sila. Mag-isip kayo ng paraan. Para sa kanila kahit na-block ang live stream, pero nakakapag-usap pa tayo, tiyak makikita ni Chen Chen iyon. Miss Su, may phone ka ba? Mag-live stream ka ngayon. Hahanapin namin ang pangalan mo para sabihin ni Chen Chen sa comments kung paano magligtas ng buhay. Tama?
Kaya ko pang mag-live stream. Mga kaibigan, mag-live stream ako ngayon, Dr. Chen. Pumunta ka sa live stream ko. Talaga namang ang mga manonood ang daming paraan. Dr. Chen, nandyan ka ba? Buti na lang si Miss Su, pwede kang kumonekta sa live stream niya. Buti naman, Dr. Chen. Itong kuya ang pinakamalubha. Tingnan mo agad. Ilapit mo ang camera, titingnan kong mabuti. Sige. Kainis. Hindi ko inaasahan na si Suching yung babaeng iyon ay nagli-livestream din. Tagapamahala, Liu. I-block mo ang livestream ng babaeng iyon para sa akin. Mr. Liu, ang livestream ng babaeng ito, iban mo rin. Mr. Zhao, hindi maganda yan. Ang babaeng ito parang nasa panganib, humihingi ng tulong. Sa oras na ito, iban ang live stream niya. Ang platform natin ay mapupunta sa gitna ng kontrobersya. Tingnan mong mabuti, ang babaeng ito ay nagla-live ng paghihirap ng iba para dagdagan ang followers niya. Ang ganyang tao kung hindi iban, mas lalong hindi matatanggap. Opo, Mr. Zhao, naiintindihan ko. Dr. Chen ang kuya na ito. Hindi halata ang pinsala sa labas, pero patuloy na naglalabas ng dugo. Ano sa tingin mo ang gagawin? I-scan ng system. Ang dibdib ay naipit ng mabigat. Ang mga daluyan ng dugo sa loob ay naiipon na nagdudulot ng patuloy na pagdurugo. Kailangan ng tusok para gabayan ang mga daluyan. Anong nangyayari? Ang live stream ko, bakit naban din? Anong ibig sabihin ng platform? Si Miss Su ay nagliligtas ng tao. Bakit sinabing lumabag siya? Sobra na yan. Mamamatay na ang manggagawang kuya. Hindi ba ito na-detect ng platform? Buhay ang nakataya. Gusto ba ng platform na pumatay ng tao? Mga kaibigan, ang live stream ni Miss Su na record ko na ang screen. Ipopost ko ito ngayon agad sa internet para ilantad ang platform na walang pakialam sa buhay. Magaling, Mr. Liu. Ngayon, palaging may mga tao na para sumikat at dagdagan followers, gumagawa ng live para makakuha ng atensyon. Ang mga ganyang tao dapat permanenteng iban sa live streaming. Tama po kayo, Mr. Zhao. Ang platform natin mula ngayon tiyak na mas mahigpit na babantayan ang ganitong pag-uugali. Hoy? Ano? Ang platform natin ay na-expose sa pagpapabaya sa buhay. Ang plataforma natin na-expose na pabaya sa buhay ng tao. Oo nga, Sir Jolo Fernandez. Isang babae ang nag-live para humingi ng tulong. Ang video na na-block kumalat sa internet. Sa 1 minuto lang naging trending. Ngayon marami. Ang nagbibigay ng 1 punto sa platform natin. Ayon sa regulasyon ng internet kung mababa ang rating. Ang platform natin ay aalisin. Ito. Ito. Sir Jolo Fernandez, ikaw ay nakaranas ng malalaking pagsubok. Kahit na maalis sa ere. Nandito ang Grupo Reyes para suportahan ka. Ano ang dapat katakutan? Hoy, ano na naman ang nangyari? Sir Jolo Fernandez, nahanap tayo ng cyber police. Sabi nila pinigilan natin siyang humingi ng tulong na magdudulot ng kamatayan. Mag-iimbestiga sila sa atin. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi pwede. Hindi ko hahayaan. Ang platform na pinaghirapan nating paunlarin masira sa aking mga kamay. Buksan agad ang live room ni na Chen Chen at Ching Tian. Jolo Fernandez, anong ginagawa mo? Sir Reyes, ako at ang aking platform na sa bingit ng buhay at kamatayan. Kailangan kong ayusin ito agad. Huwag mong payagan, buksan ang kanilang live room. Umalis ka. Jolo, ikaw. Na-unblock na ang live room ko. Ang live stream ko na-unblock na. Miss Su, na-unblock na ang live stream ko. Nakita mo ba? Na-unblock na ang live stream ni Dr. Chen. Ang galing ni Dr. Chen. Salamat sa mga manonood at fans na unblock na lahat ng live stream natin. Tumahimik ang lahat. Ang pinakamahalaga ngayon ay dapat na si Chen Chen ay agad na magligtas ng tao. Oo, wag muna kayong magyabang. Hayaan muna si Chen Chen na magligtas. Miss Su, itutok mo ang phone mo sa kuya na iyon. Sige. Kuya, huwag kang mag-alala. Si Dr. Chen na ito ay napakagaling, tiyak na mapapanatili kang ligtas. Ang kanyang dibdib ay napipiga ng mabigat na bagay. Ang mga ugat sa loob ay barado. Nagdudulot ng patuloy na pagsusuka ng dugo. Kailangang iturok ang karayom sa mga espesyal na acupuncture point para maklear ang mga daluyan ng dugo. Kailangan dumaloy ng normal ang dugo.
Pagturok ng karayom. Ang construction site namin ay nasa labas ng bayan. Saan kami makakahanap ng marunong magturok? Hindi na ako kaya amuso. Pakisuyo! Alagaan mo ang aking anak at ang aking matandang ina. Nakakainis. Kahit na marunong ako ng paraan ng pagtusok ng karayom ng silangan, ngayon ay hindi ako makarating doon. Chen, huwag kang matakot. Tumawag ako ng helicopter, ipinadala ko para sunduin ka. Helicopter. Kuya Pangmo, seryoso ka ba? Siyempre si Chen ay isang mahusay na doktor. Ang mabigat na tungkulin na iligtas ang mga manggagawa ay nasa iyo na. Aba, may helicopter talaga. Kuya, kayanin mo pa si Dr. Chen ay dumating sakay ng helicopter. Pasensya na. Binibining soon nahuli ako. Dr. Chen, iligtas mo si Kuya. Naipit sa mabigat. Nagkaroon ng blood clot sa loob ng katawan niya. Buti na lang hindi ninyo siya ginagalaw. Kung hindi, sasabog lahat ng blood clot. Si Kuya ay mamamatay agad. Ngayon, may oras pa ba para magtusok? Sandali. System, iscan mo ang buong katawan niya para sa akin. Gusto kong makita ng eksakto ang lokasyon ng blood clot at ang direksyon ng ugat. Walang problema. 6 na blood clot ang nasa loob at lahat ay nasa mga dugtong ng ugat. Nakayanan niya hanggang ngayon ay isa ng himala. Huwag ang needle lumitaw. Kuya, tiisan mo. Dr. Chen, ano ang ginagawa mo? Pinipindot ko ang katawan niya upang maiwasan na masira o kumilos ang blood clot. Ang pagtusok ay para i-clear ang mga ugat. Pareho kong kailangang gawin ng sabay. Ganun pala. Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi ka sasaktan ni Dr. Chen. Tiisin mo lang. Kaya ko pa. Doktor, tusukin mo lang. Nandito ako. Hindi ka mapapahamak. Nandito ako. Hindi ka mapapahamak. Ito na ang huling acupoint. Pare, ano nangyari sa'yo? Dr. Chen, anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Tingnan mo. Medyo gumaan na ang pakiramdam. Mas mabuti na kaysa kanina. Ang galing. Maraming salamat sa iyo, Dr. Chen. Kung hindi ka dumating ngayon ng tama at nailigtas mo ang kuya na ito, tiyak na may nangyari sana sa kanya. Talagang si Chen. Dumating si Chen at nailigtas agad Kuya Manggagawa. Kung sasabihin ng kamatayan na mamatay ka sa ikatlong bantay, si Chen kaya niyang sampalin ng 2 beses ang kamatayan at ibalik ang tao mula sa kamatayan, Miss Su. Marami pang sugatan dito. Puntahan ko muna sila. Salamat, Dr. Chen! Pagod na pagod ako. Muntik nang maban ang live ko ngayon. Buti na lang tinulungan ako ng fans. System. Lumabas ka na. Sabihin mo kung ilang puntos nakuha ko. Sige host, ngayon matagumpay kang nagligtas ng isang buhay, kaya doble ang puntos na award ng 3,000 puntos. 3,000 puntos? Ngayon, pwede na ba akong mag-drawing? Oo, gusto mo bang mag-drawing host? O paikutin mo ng mabilis ang gulong? Sige.
Binabati kita, host. Nakuha mo ang kasanayan sa pagpasok sa espasyo. Maaari mong ilagay ang anumang bagay sa iyong sariling espasyo. Ibig sabihin, ito ay isang space skill. Oo. Subukan ko. Wow. Talagang gumagana. Walang hanggan ang laki ng iyong espasyo, host. Maaaring mag-imbak ng lahat. Maganda. Pero isa akong doktor. Ano ang silbi ng napakalaking espasyo? Dr. Chen, salamat sa iyong malaking tulong. Naipasok na ang mga pasyente sa ospital. Gusto kitang imbitahang kumain. Available ka ba? Imbitahin mo ako sa pagkain? Siyempre, ipadala mo sa akin ang address. Ginoong Reyes. Yung tungkol sa Provincial Road ng Grupo de la Cruz, ang mga nasugatan ay dinala na sa ospital. Utang ina. Yung magandang plano na pinaghirapan ko ay nasira na naman ni si Chen na yan. At saka nag-press conference ang Grupo de la Cruz, binigyan ng malaking pera ang mga biktima. Ngayon lahat ay pumupuri na responsable ang Grupo de la Cruz at handang patawarin sila. Ano sabi ng Department of Infrastructure? Sabi nila nasira ang Provincial Road dahil sa baha. Hindi naman nila pinagdudahan na may problema mismo ang kalsada. Kung hindi, sigurado ako matagal na nila tayo nadiskubre. Tama na. Ginoong Reyes, yung mga plano natin kamakailan laban sa Grupo de la Cruz, lahat ay nabigo. Tiyak na alam na ng Grupo de la Cruz, hindi ba dapat tayo maging low-key muna sandali? Yung misyon na ibinigay sa akin ng tatay ko ay pabagsakin ang Grupo de la Cruz. Ngayon nabigo ang lahat ng plano. Sabihin mo sa akin ano ang parusa sa akin ng tatay ko. Pasensya na, Ginoong Reyes, ako ang hindi naging maingat. Nasira ang Provincial Road. Kaya kailangan itayo muli. Itayo muli kailangan ng semento rebar. Sakto. Yung mga negosyo sa lungsod ng Silangan, kamakailan ay tinanggap na nila ang investment ng Grupo Reyes. Ibig sabihin atin na lahat yon. Puntahan mo at sabihin sa kanila, kung ang Grupo de la Cruz ay bumili ng materyales, huwag ibenta kahit kanino. Maliban kung yung babaeng walang hiya personal na humingi ng tawad sa akin. Opo. Dr. Chen. Miss Su, matagal na tayong hindi nagkita. Dr. Chen, maupo po kayo. Dr. Chen, salamat sa pagligtas mo sa mga manggagawa sa kalsada. Sa ngalan ng Grupo de la Cruz, nagpapasalamat ako sa iyo. Tungkulin ng doktor ang magligtas ng buhay, pero ang malaking bagay na pagguho ng Provincial Road, paano ninyo ito hinarap? Matapos dalhin ang mga manggagawa sa ospital, agad akong nagdaos ng press conference at humingi ng tawad sa publiko. Ang reputasyon ng Grupo de la Cruz ay hindi naapektuhan. Mabuti naman. Pero, may isa akong bagay na nais ipaalala sa iyo. Sabihin mo, Dr. Chen. Sabi ko may kakayahan akong mag-scan. Maniniwala ka ba? Nagbibiro ka lang, Dr. Chen. Noong nasa labas ng bayan, hindi sinasadyang natuklasan ko na may mga bakas ng paninira ng tao sa kalsada. Dagdag pa ang baha at pagbagsak ng bato ang naging sanhi ng pagguho. Ano, Dr. Chen, ang ibig mong sabihin ay sinadya ito ng tao? Oo. Pero kung sino ang may gawa, ikaw na mismo ang mag-iimbestiga, Miss Su. Parang alam ko na kung sino ang may gawa. Salamat sa paalala, Dr. Chen. Halika, ito'y aking iniaalay sa iyo. Kumain ng kaunting alak, uminom ng maraming tubig, mabuti sa katawan. Pasensya na, sasagot ako ng tawag. Kumusta? Ano? Ang pabrika ng semento at bakal ay ayaw magbenta sa atin ng mga raw materials. Ano? Pabrika ng semento, pabrika ng bakal. Ayaw nilang ibenta sa amin ang mga raw materials. Dati hindi ba tayo sa mga pabrika na ito ay nagtutulungan ng maayos? Ngayon gumuho ang daan oras na kailangan natin ng materyales. Hindi ba nila gustong kumita? Ma'am Su, sinabi namin sa mga pabrika pero sabi nila, ang Grupo Reyes ay nag-utos na huwag ibenta sa Grupo de la Cruz. Ano? Si Grupo Reyes na naman ang gumulo.
Sige, naintindihan ko. Miss Sue. Ang Grupo de la Cruz at ang Grupo Reyes, ano ba talaga ang awayan? Umabot sa ganitong sitwasyon. Ang aming dalawang pamilya ay magkaibigan noon. 10 taon na ang nakalipas, ang ina ni Zhao Shen ay naaksidente. Ang kotse na yun ang binigay namin. Kaya sa tingin nila ang pagkamatay ng ina ni Zhao Shen ay may kinalaman sa amin. Ganyan pala yon. Dagdag pa, ang paglaki ng aming dalawang pamilya matinding tunggalian sa industriya ang nagdulot ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Ay wag na nating pag-usapan ito, kailangan kong humanap ng paraan para malutas ang problema sa materyales. Paumanhin, Dr. Chen, uuna na ako. Buti na lang doktor lang ako. Kailangan lang gamutin ang mga tao. Hindi tulad mo, na abala araw-araw. Dr. Chen, nagbibiro ka, binayaran ko na ang pagkain na ito. Mauna na kayo kumain. Ingat, Miss Sue. Sir Chao. Kumusta na? Ang mga tao ng Grupo de la Cruz ay namamalimos na, di ba? Wala ni isa. Ano? At saka ang mga pabrika ng bakal at semento dahil walang malalaking customer nagkaroon ng sobrang stock, bumaba ang produksyon, mabigat ang lugi. Nagdulot sa grupo ng hindi magandang epekto. Hindi ba dapat nating palawakin ang mga limitasyon sa pagbebenta? Imposible. Sundin ang sinabi ko, hayaan ang mga pabrika na sila mismo mag-isip ng paraan para babaan ang gastos. Pero bawal ibenta ang produkto kay Suching na yun na masama. Opo. Matagal na akong hindi nag-livestream. Ngayon, simple lang ang mag-livestream ako. Doktor, ako, medyo nasusuka ako. Pwede mo ba akong bigyan ng gamot? Sige, magpahinga ka muna dito. Kukunin ko para sa'yo. Salamat. Kakaiba. Nitong mga nakaraang araw, bakit maraming bumibili ng gamot para sa pagkahilo? Bahala na, mag-livestream muna ako. Meron bang masama ang pakiramdam, mag-drop ng hot air balloon at makipag-connect sa host? Ginagarantiya ng host na gagaling kayo. Kumuha muna ng gamot. Ay, ano ba ang nangyayari sa mga nakaraang araw? Doktor, iligtas mo ang anak ko! Halika, ilagay muna ang bata dito. Anong nangyari? Anong meron sa bata? Ewan ko kung ano. Simula umaga ay nilalagnat na. Sabi ng bata masakit ang ulo at sumuka ng 2 beses. Tatay, masama ang pakiramdam ko. May diagnosis report ba? Meron. Doktor, anong nangyari? Anong meron sa anak ko? Ito. Ang nakasaad sa report, normal lahat, hindi tama. Baka nahawa ang bata ng bagong virus? Ah, tama nga. Si Chen, yung doktor na nagli-livestream. Baka may paraan siya. Meron bang masama ang pakiramdam? Mag-drop ng regalo at makipag-connect sa host. Ginagarantiya ng host na gagaling ang lahat ng sakit. Carlo Fernandez, yung doktor mula sa medical conference. Dr. Fernandez, may problema ba? Dr. Chen, marami akong bata, lahat ay nilalagnat, sumasakit ang ulo at nagsusuka. Hindi ko alam kung bakit. Maaari mo ba akong tulungang tingnan? Tingnan ko. Doktor, anong ginagawa mo? Huwag mong kunin ang phone ko. Hindi ko matukoy ang sakit ng anak mo. Ngayon ay kausap ko ang isang napakahusay na doktor sa live video, ginagamot siya. Wala naman siya dito. Paano niya gagamutin ang anak ko? Tama, hindi pa ako nakarinig na ang live streaming ay pwedeng panggamot.
ikaw itong peking doktor. Kung may mangyaring masama sa anak ko, hindi kita tatantanan. Kung ayaw mong magkaproblema ang anak mo, huwag mo akong hadlangan. Ang husay ng doktor na ito ay mas mataas kaysa sa akin. Kung hindi niya ito magamot, talagang wala ng pag-asa ang anak mo. Dr. Chen, tingnan mo na. System simulan ang pag-scan at pagtukoy ng sakit. Nakuha. Ito ay isang bagong uri ng virus. Bagong virus. Hindi ba? Nakakatakot naman. Bagong virus, Dr. Chen. May lunas pa ba? Ang pinakaimportante ngayon ay ibababa ang temperatura ng bata. Ang virus na ito ay sisira sa immune cells sa dugo. Ang level ng protina ay bababa ng malaki. Kailangan ng dagdag na protina para bumaba ang temperatura ng bata. Ito. Gawin mo ang sabi ni Dr. Chen. Bigyan ng protina ang bata. Bilisan mo at kumuha ng gamot. Sige. Dr. Chen, tingnan nyo. Hindi pa namin nakita ang virus na ito. At hindi namin alam kung paano ito i-classify. Pwede ba kayong pumunta at tingnan ang mga batang ito? Tungkol dito. Sige. Buti naman. Salamat, Dr. Chen. Mga manonood, pupunta ako ngayon sa ospital para iligtas ang mga bata. Hintayin niyo akong bumalik. Chen, dalhin mo ang cellphone. Pwede ka naming suportahan at bigyan ng lakas. Tama, Chen. Ipakita mo sa amin ang iyong heroismo sa pagligtas ng bata. Live streaming sa ospital, pwede rin. Ay, Dr. Chen, dumating ka na sa wakas. Anong nangyayari? Bakit ang daming batang may sakit kamakailan? Hindi ko rin alam. Simula kaninang umaga, ang ospital namin ay patuloy na tumatanggap ng mga pasyente. Hindi lang mga bata, kundi pati mga matatanda. Pero mas malala ang kalagayan ng mga bata. Mahina ang immune system ng mga bata kapag na-expose sa bagong virus na ito. Mas mataas ang tsansa nilang magkasakit. Binigyan ko na ng protina ang lahat ng bata. Pero itong batang ito lang ang hindi pa bumababa ang lagnat. Tingnan nyo, ito ba ano kaya ang problema? Iwan nyo sa akin. System, iscan ulit. Tatay! Sige, huwag matakot. Patingnan natin sa doktor. Malapit na matapos. Anak. Doktor! Pakiusap, iligtas mo ang aking anak. Doktor, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Ano ang gusto mong gawin ko? Gagawin ko lahat. Huwag ganyan, bumangon ka. Sisikapin ko ang lahat. Para gumaling ang bata. Huwag kayong mag-alala. System, kumusta na ang scan? Bakit nagkaroon ng protein ng bata at hindi pa bumababa ang lagnat? Host, nagkaroon ng immune reaction ang bata sa protein, kaya hindi bumababa ang lagnat. System, ihanda ang antidote. Hindi pa nakuha ng host ang kakayahang maghanda ng antidote. Ano? Ano ang gagawin ngayon? Dr. Chen, maaari pa bang gamutin ang batang ito? Wala iyan. Tingnan ko ulit. System, wala na ba talagang ibang paraan? Isang buhay ito. Host, maaari mong gamitin ang introduce space function. Ilabas muna ang virus mula sa katawan ng bata at itago sa iyong sariling space. Ganun pala yon. Ikaw pala, sistema. Subukan ko. Tagumpay. Nanay, tatay. Mahal, gising ka na. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Buti na lang nandito si Dr. Chen. Kung hindi ko alam kung ano ang gagawin. Mahal, kumusta ka na? Masama pa ba pakiramdam mo? Mama, dayos na ako. Doktor, salamat po. Ay, kung hindi kayo talaga. Kagagaling lang ng sakit ng bata. Kamakailan, huwag munang kumain ng mamantika. Maglugaw lang muna. Pagkatapos ng 1 linggo, balik na sa normal na pagkain. Opo. Binabati kita, host, sa pag-alis ng virus. Gantimpala,
1,500 puntos, kasalukuyang puntos, 1,500. Okay. Tama nga. Ano ba talaga ang nangyayari kamakailan? Bakit ang daming nahawaan ng virus? May nakain ba kayo? Ang aming pagkain at inumin tulad ng dati, walang pinagbago. Oo, at hindi lang pamilya namin ang ganito sa baryo. Halos bawat bahay ay may isa o dalawang tao na nakakaranas ng pagkahilo at pagsusuka. Ano, ganito ang buong baryo? Saan ang baryo ninyo? Dalhin mo kami doon. Anong amoy? Ang sama ng amoy? May amoy ba? Bakit hindi ko naamoy? Dr. Chen. Tingnan mo doon. Hindi ba yon si Miss Su? Dahil sa inyong kumpanya nagpagawa ng kalsada, kami nagkasakit. Magbayad kayo, hindi kami. Mula simula hanggang katapusan ng paggawa ng kalsada, lahat ng ginamit namin ay environment-friendly na materyales. Ang sakit mo ay hindi dahil sa amin. Sino bang nakakaalam kung ang mga tauhan mo para sa sarili nilang pakinabang, palihim na nagpalit ng materyales? Tama. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka magbabayad, isusumbong kita sa korte. Mga kababayan, kung ang Grupo de la Cruz namin ang may kasalanan, tiyak kaming magbabayad. Ngunit wala pang ebidensya, kumalma muna tayo. Kahit hindi problema ng materyales, yung araw-araw na alikabok, ang alikabok na pumapasok sa tubig, inom namin iyon, hindi ba kami magkakasakit? Tama, napakalinaw na bagay. Ano pang ebidensya ang kailangan? Isa lang iyan sa inyong panig. Sa tingin ko ayaw mo talagang magbayad. Mga kababayan, hindi natin sila dapat palampasin. Mag-ingat! Miss Su, ayos ka lang ba? Doc Chen, ikaw, paano ka napunta rito? Ayos lang ako. Nabalitaan ko na ang mga tao sa baryong ito ay may sakit. Pumunta ako para tingnan. Akala mo ba may kasama ka na, makakaalis ka na? Oo nga. Kung hindi mo babayaran ang pinsala sa kalusugan, walang makakaalis. Mga kababayan, ako ay isang doktor. Pumunta ako sa baryo para siyasatin ang sakit. Oo, ako ay doktor mula sa ospital ng lungsod. Maaari kong patunayan si Dr. Chen. Mga kababayan sa baryo, kumalma muna. Kumalma. Ano pang sisiyasatin? Marami sa atin ang may sakit dahil sa Grupo de la Cruz paggawa ng kalsada at tulay ang alikabok ang sanhi. Tama ang sinabi. Walang ebidensya. Huwag kayong magsalita ng walang basihan. Bukod dito, kanina nang bumaba ako ng sasakyan, naamoy ko ang kakaibang amoy. Mukhang may chemical na sangkap. Chemical na sangkap? Oo. May ilog ba malapit sa inyong baryo? Sa tabi ng aming baryo may maliit na ilog. Inumin namin ang tubig galing doon. Kung ganon, samahan ninyo kami doon. Hahanapin ko ang pinagmulan ng sakit para sa inyo. Sige, sumunod kayo sa akin. Tara. Dr. Chen, buti na lang dumating ka sa tamang oras. Kung hindi ko alam kung paano ako makakalabas sa baryong ito. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang mangyayaring masama sa'yo. Oo. Ito ang karaniwan nating tubig sa ilog na iniinom. Tingnan ninyo. Mukhang hindi naman may problema ang tubig na ito. Oo, at lagi naman nating pinapakuluan ito bago inumin. Imposibleng may problema. Mga kaibigan, huwag mag-alala. Hayaan ninyong suriin ko ng mabuti. System, lumabas ka. Iskan mo ang tubig sa ilog. Sige, iniskan na ang tubig sa ilog. Tulad ng inaasahan, may problema ang tubig. System, ang nasa ilog maaari bang matukoy? Oo. Ganun pala. Kaya pala nagkaroon ng bagong virus. Puno ng mga chemical at periodic table. Ano? Anong sabi mo nasa ilog? Periodic table ng mga elemento. Tama, ang tubig sa ilog ay umaagos. Kaya tiyak na nanggagaling sa itaas ng agos. Anong lugar ang nasa itaas ng ilog? Sa itaas ng ilog, may isang pabrika ng chemical, pero gumawa sila ng wastewater treatment. Dapat wala ng problema. Paano mo natiyak na ginawa nila ang wastewater treatment? Nakita mo ba mismo? Ako hindi. Iyon ang sinabi ng empleyado ng pabrika. Bakit naman paniniwalaan ninyo ang sinasabi ng iba? Nahanap ko. Ito ay pabrika ng Grupo Reyes. Grupo Reyes. Sila na naman.
Hindi ko inaasahan na para makatipid, hindi nila gagawin ang wastewater treatment na nagdulot ng sakit sa mga taga-ibaba. Dr. Chen, ano ang susunod kong gagawin? Tiyak na ilalantad ang panganib sa kalusugan ng mga taga na yon. Hindi sila dapat makawala ng ganun kadali. Paumanhin, Binibining Su. Muntik ko na kayong ma-misunderstood. Wala yon, Dr. Chen. Salamat sa mga panahong ito na tinulungan mo ako ng husto. Salamat sa iyo. Maliit na bagay, tawagin mo na lang akong si Chen. Sige, ihatid na kita pa uwi. Ilegal na pagtatapon ng maruming tubig ng pabrika ng kemikal ng Grupo Reyes. Nagdulot ng pagkalason sa mga taga-nayon. Ang kumpanyang sangkot ay isinara at iniimbestigahan. Buwisit. Huwag mo akong mahuli. Sino ang nag-expose nito? Kung hindi, pahihirapan ko siya. Sino ang gusto mong pahirapan? Tay. Alam mo pa palang ako ang tatay mo. Ngayon, sa labas nagkalat na ang iskandalo ng Grupo Reyes. Bakit hindi mo ayusin? Iti-take down ko na yung trending. Wala na ring silbi yan. Walang kwenta bobong puro palpak. Babae lang hindi mo pa kaya. Kailangan mo pang harapin ang Grupo de la Cruz. Magtatawag ako ng board meeting, tatanggalin ka sa posisyon mo. Tay, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Tandang buhay pa, matibay ka pa. Nilagyan ko na ng lason ang bahay, napakaraming lason. Bakit hindi ka pa namamatay? Sir Reyes, ikaw pa. Manahimik ka. Kung hindi, meron akong libu-libong paraan para patayin ka. Doc Chen. Sandali, Doc Chen. Nalutas na lahat ang mga problema. May kailangan ka pa ba, Doc Liu? Doc Chen, ang bait mo talaga. Sa ngalan ng mga tao sa baryo, mga kababayan, salamat sa paggamot sa kanila. Doc Liu. Sobrang mapagbigay mo naman. Wala yon. Ang galing ni Doc Chen sa medisina ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko alam kung si Doc Chen ay nag-iisip na magtrabaho sa aming ospital. Ang magtrabaho sa ospital, kailangan mong pumasok at umalis ng regular para kumita ng pera. Mas mabuti pa ang mag-live streaming ako ng paggamot. Pasensya na, wala akong balak sa ngayon. Ayos lang. Iba-iba talaga ang pangarap ng bawat isa. Kung gayon, Doc Chen, payag ka bang turuan ang aming mga intern ng isang leksyon? Ibahagi mo ang iyong karanasan sa trabaho. Siyempre, may bayad naman. Bayad? Kung ganoon, ako ay magalang na susunod sa iyong alok. Sakto, kailangan ko ring pumunta sa ospital upang bisitahin ang mga manggagawang nasugatan mula sa proyekto. Sabay na tayo. Sige, sabay tayo. Tuloy. Sa ganitong daan, Doc Chen. Doc Chen, maghintay ka muna rito. Darating agad ang aming direktor. Gusto niyang pag-usapan ang nilalaman ng iyong lecture. Sige, mauuna na ako. Suching, Zhao Tianshu. anong karapatan mo tawagin akong Tio? Ang asawa ko ay sumakay sa sasakyan ng Grupo de la Cruz at namatay sa aksidente. Ang utang na ito hindi ko pa kayo nakakausap. At saka, ang aming Grupo Reyes ay nagkaroon ng napakaraming problema. Kayo ba ang nagdulot ng gulo sa Grupo de la Cruz? Kamakailan ang Grupo Reyes namin ay nagkaroon ng maraming problema. Kayo ba ng Grupo de la Cruz ang may pakana? Zhao Tianshu, hindi ka pwedeng walang dahilan akusahan ako. Kamakailan, ang Grupo Reyes ninyo ay nagkaroon ng maraming problema. Kayo ang may kasalanan. Tama ang sinabi ni Suching. Ang laki ng kumpanya ninyo, hindi man lang kayo marunong mag-treat ng wastewater nagdudulot ng panganib sa publiko. Mangyayari rin yan. Sino ka ba, bata? Ako si Chen. Ang problema ninyo sa wastewater ay ako ang nakadiskubre. Naiintindihan mo ba? Ano? Ikaw? Magaling, bata. Dahil sa iyo ang stock market ng Grupo Reyes namin ay bumagsak ng kalahati sa isang araw. Muntik nang ma-force delist. Kumpanyang walang ginagawa, ang pag-delist ay inaasahan ng lahat. Ikaw? Zhao Tianshu, anong nangyari sa'yo? Suching, bakit ang bait mo sa kanya? Hindi ba kayo magkaaway na kumpanya? Hiwalay ang usapan. Dati ang pamilyang Reyes at De La Cruz ay hindi pa nag-aaway. Si Zhao Tianshu ay naging mabait sa akin. Ang bait ni Miss Su ang mabait ay inaapi. Oo nga, Miss Su. Huwag mo nang alalahanin itong masamang matanda. Bakit ang itsura ng matandang ito ay napakakakaiba?
Sa katawan niya ay may mahinang berdeng liwanag. Zhao Tianshu, sasamahan kita sa doktor. Tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Ang asawa ko ay pinatay ninyo. Ngayon gusto mo pa akong patayin? Ako, Boss Reyes, may green light kang lumalabas sa buong katawan mo, pinapayuhan kita na magpatingin sa doktor. Ano? Sabi mo may green glow ako? Ikaw? Ginoong Chao, huwag kang magalit. Sabi ko may green glow ka, hindi ibig sabihin may iba ka. Ang ibig sabihin may sakit ka o kaya may virus ka. ano, sabi mo si Zhao Tianshu ay may virus? O Suching, lumayo ka sa kanya. Siya ngayon ay parang isang naglalakad na imbakan ng virus, madaling makahawa sa iba. Ikaw bata. Huwag kang magkalat dito. Ilang araw lang ang nakalipas nagkasakit ako ng sipon. Paano naging virus na sa sinabi mo? Sa katawan ba ni Ginoong Chao may itim na balat, hindi matanggal kahit maligo? Matanda na ako, may konting itim sa balat. Normal lang naman, di ba? Hindi. Ito ang virus, sintomas ng impeksyon. Buti na lang hindi malala ang impeksyon mo. Kung hindi, buong katawan mo matatakpan ng itim na balat. Ikaw, nagsisinungaling ka. Zhao Tianshu, ang husay ni Sicheng sa medisina ay napakahusay. Imposibleng magkamali siya. Kung gusto mo, pacheck mo na lang sa kanya. Heto ang ospital. Diretso na lang ako sa doktor ng ospital, okay na. Ang virus na nakuha mo ay napakakaiba. Karaniwang hindi ito na-detect ng mga doktor. Pero sa loob ng 30 segundo lang, mapapaniwala kita na ikaw ay may virus. Zhao Tianshu, kahit na may alitan ng ating mga pamilya sa mga nakaraang taon, hindi kita sasaktan ng sinasadya. Hayaan mo na si Sicheng na mag-check sa iyo. Kung ganun. Maniniwala ako sa inyo ng isang beses. Iabot mo ang kamay mo. Ano? Bakit itim ang dugo ko? Ano? Bakit itim ang dugo ko? Si Chen, ano ito? Sinabi ko na. Si Boss Chao ay nahawa ng virus. Hindi lang naging itim ang dugo, pati ang katawan niya ay may mahinang berdeng ilaw. Bakit hindi ko makita? Boss Chao, maaari ka bang tumayo sa lugar na may maliwanag na ilaw? Lugar na may maliwanag na ilaw? Ang ilaw na ito ay tumama kay Tito Zhao Tian at talaga namang naglabas ng mahinang berdeng ilaw. Ano? Baka naman kamakailan lang nag-inspeksyon ako sa pabrika at hindi sinasadyang nadumihan ng fluorescent powder? Kung ganun, paano mo ipapaliwanag ang itim mong dugo? Baka naman. Talagang hindi ko namamalayan na nalason ako? Pero maingat naman ako kahit saan ako pumunta. Kahit sa opisina, maingat din ako. Sino bang may lakas ng loob na lasunan ako? Kung ganun, meron lang isang paliwanag. Ang ibig mo bang sabihin ay, ang pinagmulan ng virus ay nasa bahay mo? ito, Boss Chao, maaari mo ba kaming dalhin sa iyong bahay upang tingnan? Tito Zhao Tian, maaaring hindi ka magtiwala sa akin, ngunit si Chen ay isang doktor, hindi ka niya sasaktan. sige, sumama kayong dalawa sa akin. Mahal, halika na, hayaan mo akong alagaan ka. Tigilan mo yan, Mr. Zhao. Paano kung biglang dumating ang tatay mong si Mr. Zhao? Anong gagawin natin kapag nakita tayong ganito? Wala yon ang matandang iyan. Mamaya, pupunta na siya sa ospital. Sa gabi, kailangan pa niyang pumunta sa kumpanya para mag-inspeksyon. Ikaw, inumin mo muna itong tableta, mabuti ito para sa katawan mo. Halika na, Mr. Zhao. Hayaan mo akong bigyang kasiyahan ka. Anong ginagawa ninyo? Tatay, Bakit ka nandito? si Chen, suking naglakas loob kayong pumunta sa bahay namin. Sila ay dinala ko pabalik. Tatay, ang Grupo Reyes natin ngayong panahon ay nagkaroon ng problema, sila ang may pakana niyan. Kung hindi dahil sa palagi kang nagkakagulo, mangyayari ba ang mga ito? Kung hindi ako biglang umuwi, hindi ko malalaman na nagdala ka ng isang babaeng hindi disente pabalik para magloko.
Tatay, pakalmahin mo ang iyong galit, Sinabi ni si Chen na nahawaan ako ng virus. Naitim ang dugo ko, maaaring nasa bahay ang virus. Zhao Shen, ikaw ba ang may kagagawan nito? Paninirang puri, puro paninirang puri, Zhao Shen. Bakit ka masyadong nagagalit? May ginawa ka bang masama? Kalokohan. Si Chen Suking, kayo dalawa nilinlang ninyo ang aking tatay, sinisira ang relasyon naming mag-ama. Kayo ay walang hiya. Tama na. Tatay, dapat maniwala ka sa akin. Hindi kita nilason. Sino bang anak ang lalasong sa sariling ama? Zhao Shen, mula nang pumasok tayo hanggang ngayon, hindi kailanman sinabi na nilason mo si Tito Zhao Tian. Oo, sinabi ko lang ng basta. Hindi ko inaasahan na matindi ang reaksyon mo. Sa pananaw ng psikolohiya, may tinatago kang masama. Ikaw. Tama na. Si Chen, dahil sinabi mo na ang pinagmulan ng virus ay nasa bahay, mangyaring sabihin mo sa akin, saan ba talaga ang pinagmulan ng virus? Dahil labis akong pinagkakatiwalaan ni Mr. Zhao, tiyak na hindi kita bibiguin. System, iscan mo ang buong bahay. Sige. Ano, ang taong lumason kay Mr. Zhao ay talagang napakasama. Anong problema si Chen? Suching, lumabas ka agad, hindi ligtas ang bahay na ito. Sandali, si Chen. Kung hindi mo makita ang pinagmulan ng virus, sadyang sinira mo ang relasyon naming mag-ama. Gusto mong umalis, panaginip? Si Chen, ano ba talaga ang nasa loob ng kwartong ito? Sabihin mo na sa lahat, dali. Si Chen, nasa ospital ka, nangako ka ng buong tiwala, na siguradong makikita mo ang pinagmulan ng virus. Lahat ba ito ay panloloko sa akin? Siyempre hindi. Pero ang kwartong ito, talagang hindi ligtas. Si Suching ay isang babae. Ayokong ma-expose siya sa radyasyong ito. Ano, radyasyon? Si Chen, payo ko sa'yo, huwag kang magkalat ng katarantaduhan. Mag-ingat ka, baka idemanda kita ng libelo. Tumahimik ka. Si Chen, anong sinabi mo? May radyasyon sa kwarto ko? Ginong Chow. Hindi ka nagkasakit, hindi rin nahawaan ng virus, kundi patuloy kang sinasaktan ng radyasyon. Ito ang dahilan kung bakit naging itim ang dugo mo. Ang balat mo ay tuloy-tuloy na nasisira ng radyasyon, nawalan ng buhay. At may lumalabas na berdeng liwanag mula rito. Ano? May radyasyon? Tatay, nagpapalaki lang siya ng bagay. Parehas naman tayong nakatira sa iisang kwarto. Bakit ikaw lang ang naapektuhan at wala akong problema? Tama si Chen. Ipaliwanag mo nga ng mabuti. Bakit ang anak ko ay walang nangyayari? Iyon ay dahil hindi naman masyadong malakas ang radyasyon sa kwarto pero tuloy-tuloy ito. Gayunpaman, kung iniinom ng tama ang asul na Prussia, ay mananatiling ligtas. Asul na Prussia. Ano ang asul na Prussia? Asul na Prussia. Mukhang ito ay isang karaniwang kemikal. Kapag ininom, epektibong nag-aalis ng mga radyaktibong sangkap sa katawan. Ito ay isang karaniwang paraan para gamutin ang sakit sa radyasyon. Ano? Si Zhao Shen ay hindi pa nahahawa. Tiyak na regular siyang uminom ng asul na Prussia. Tay. Ako, hindi ko alam. Ano ang radiation? At hindi ko alam kung anong asul. Sabi mo may radiation sa bahay ko? Nakakakita ka ba o ano? Ginoong si ikaw ay isang doktor. Ang sinasabi mo ay tila napakagaling, pero hindi mo ako pwedeng siraan ng basta-basta. May isang instrumento na ginagamit upang sukatin ang dosis ng radiation. Ilang libong piso lang yan. Ginoong Zhao, papuntahin mo agad ang tao para bilhin ito. At subukan sa bahay. Mapapatunayan kung totoo ang sinasabi ko. Ikaw, Zhao Shen, hindi ko inaasahan na ang iyong ginawa ay napakasama. Pinatay mo ang sarili mong amang tunay. Hindi ko ginawa, tatay. Huwag kang maniwala sa kanilang kalokohan. Zhao, Ginoong Zhao, ang tableta na binigay mo sa akin kanina, asul na Prussia ba iyon? May konsensya ka pa pala. Binigyan mo ang mga pumapasok sa bahay na ito ng gamot laban sa radiation. Tumahimik ka. Zhao Shen? Ikaw ba talaga ang naglagay ng gamot para patayin ako? May radiation talaga. Lumabas na tayo. Tigo. Hawakan muna si Zhao Shen para sa akin. Ang dosis sa loob ng bahay na ito sa maikling panahon ay hindi makakaapekto sa katawan ng tao. Ginoong Zhao, pasensya na. Ikaw? Kayo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Suching, si Chen, papatayin ko kayo. Pinapatay ang sariling ama? Isang kahiyahiyang tao tulad mo talagang kaya mong gawin ang lahat.
Huwag kang mag-alala. Kahit wala ang dalawang security na humahawak sa kanya, wala siyang kakayahang saktan ako. Ikaw, Zhao Shen. Ama mo ako. Bakit mo ako gustong patayin? Anong ama? Hindi ka talaga tatay ko. Iba ang tunay kong ama. Ano ang sinabi mo? Nagpapanggap ka pa? Matagal mo nang alam, hindi ako tunay mong anak. Galit ka sa nanay ko dahil nangaliwa siya. Niloko ka niya. Kaya noong mga 14 na taon ang nakalipas, sa kotse na ibinigay ng pamilya. So ginawa mong may sira, kaya ang nanay ko nawalan ng preno at naaksidente. Tama ba ako? Ano? Zhao Shen, hindi ko inaasahan na ikaw pala ay hindi anak ni Boss Zhao. Itong matandang ito, hindi lang pinatay ang nanay ko pero ako ay pinabayaan niyang mabuhay, hindi ito dahil mabait siya. Kundi tinuring niya akong parang aso. Pinapagalitan at inuutusan ako kapag masama ang kalooban niya. Ginagawa akong punching bag. Wala. Hindi ko pinatay ang nanay mo. Mahal ko siya. Kahit alam kong niloko niya ako at isinilang ka, itinuring pa rin kita bilang sarili kong anak. Mahigpit ako sa iyo. Dahil gusto kong maging malakas ka para mamahala sa negosyo ng pamilya Zhao. Huwag kang magpanggap, matanda, sasabihin ko sa iyo. Lason talaga ang ibibigay ko sa iyo. Para ipaghiganti ang nanay ko. Si Zhao Shen ay nababaliw na, Boss Zhao, payo ko sa iyo. Dalhin mo agad siya sa pulisya, hayaan mong tulungan siya ng pulis. Ito. Si Chen. Zhao Shen, ano ang ginagawa mo? Zhao Shen, ano ang ginagawa mo? Tumakas syempre, ayokong makulong. Si Chen, tulungan mo ako. Zhao Shen, akala mo makakatakas ka? Pinapayuhan kitang bitawan agad si Su Qing. Kung maglalakas loob kang saktan siya, tiyak na hindi kita patatawarin. Si Chen, tingnan mo nang mabuti ang sitwasyon. Ang babaeng ito, nasa kamay ko ngayon, pwede ko siyang patayin kahit kailan. Zhao Shen, pakawalan mo si Su Qing. Maaaring hindi ka maniwala sa iba, pero dapat kang maniwala sa tatay mo. Pakawalan mo siya? Pangako ko, hindi na ako tatawag ng pulis. Okay ba? Matandang demonyo, mabait ka bang pakawalan ako? Akala mo ba 3 taong gulang ako? Ang Grupo Reyes ay naging unang kumpanya sa lungsod ng Silangan, hindi ba dahil sa mga maruruming paraan? Pamimilit, pananakit, pandaraya. Anong mga paraan ang hindi mo pa ginamit? Maniniwala ako sa iyo. Panaginip. Maghanda ka agad ng kotse para sa akin at palayain mo ako. Zhao Shen, kahit makalabas ka ng ligtas ngayon, sandali lang. Huhulihin ka ng pulis. Binabantaan mo ako? Nakalimutan mo ba? Live streaming ako na nagkakonsulta sa mga tao. Live streaming ka pa ba ngayon? Naka-live ka pa ba ngayon? Siyempre. Kanina sa ospital nang makita ko ang tatay mo, naka-live na ako. Ang mga ginawa mo kanina at lahat ng sinabi mo, ang mga tao sa aking live stream ay kitang-kita nila. Kaya Zhao Shen, pakawalan mo na si Su Qing. Baka sa kulungan, bawasan ng mga taon mo. Zhao Shen, makinig ka sa payo ng tatay. Pakawalan mo siya. Pupunta ang tatay para mag-apela para sa iyo. Okay ba? Patandang gago, ngayon niloloko mo pa ako. Lahat kayo, mamatay na kayo. Su Qing, Huayang Needle. Putang ina, mamatay ka na. Virus sa espasyo, lumabas kayo. Ano ito? Zhao Shen. Zhao Shen. Su Qing, saan ka nasaktan? Tingnan ko. Okay lang, medyo natakot lang. Buti naman. Ang mga manonood sa live stream ay tinawagan na ang pulis para sa atin. Darating ang pulis sandali lang. Aray! Anong nangyari, Su Qing? Naspring ko yata ang bewang ko. Punta ka dito at masahihin mo ako, okay? Walang problema.